Inulit ko tong ano, inulit ko mga idol yung live ko kanina. Binura ko kasi parang may nakaharang doon sa ano, na baliktad man pala yun. Yung kamera doon man pala sa likod ng ano, ng tinapay. Ngayon, mag-live tayo. Marami akong content nang galing sa akin sarili. Pero maganda muna yung pag-usapan natin na content, yung galing sa inyong sarili. Bawat tanong dito, ayon sa kaya kong sagutin, sagutin ko. Kung ano yung gusto nyo. Kasi para mas maganda, para parehas ba, yung mapag-usapan natin, hindi lang yung aking kagustuhan, kundi sa'yo rin. Sino to? GC Rivera. Maganda to dito ako mag-live sa bahay kasi mabasa ako kung sasakyan, hindi ako mabasa kung mahuli ako ng pulis. GC Rivera, maayong buntag bay, kapi-kapi muna. Bay, maayong buntag, kapi-kapi gyud. Kay mintras nagkapi ko bay, na may mga daghang nusuod sa akong huna-huna ba, nga kaning obligasyon sa atong bayaran o kaning mga negosyo o kaning mga unsaon ako pagpalusot sa tao nga maaprobahan diri sa gobyerno sa New Zealand. Tapos kung sa himo na ako sa tao nga dili makalusot na basta-basta kay nang naay kakuwangan sa iyang kaugalingon para sa anang mga undocumented na tao nagtrabaho persado permanenteng nagtrabaho hard worker sa construction unya walay certification kay dila man sa kumpanya magtrabaho kanang naa mas pakyawan mao na akong giuna-una ug unsaon na ako sa pagpalusot. So mao na. So si Buloy Consigna is watching. Shout out Loy. Bantayan mo muna dyan yung bahay ko, Loy. Kasi baka susunogin na yan. Ikaw muna dyan titira sa bahay. Kasi wala namang tao na iwan talaga dyan. Kumusta ka di doon, taga Quezon? O kiratana ang mga kinabuhi nato di doon sa Quezon. Kay kung ako sa Banizo pangutanon, parehas lagi hapon ta mahirap na klase ng mga tao. Kuman, base kung dyan kuhan, next year makapagtayo ako ng training center dyan sa Siargao para doon sa training ng mga farm caretaker, para doon sa mga certification na kinakailangan na papunta dito sa New Zealand kasi hindi man qualified kung walang certification. Kaya magano ako dyan ng training center sa Siargao para ako na yung nagpa-training, ako na rin yung mag-recruit kasi magtayo ako ng agency doon sa Maynila para yung agency ko ang mag-hire doon sa nag-training. Yung company rin ang magtanggap pagdating dito sa New Zealand. Kaya yun yung plano. Kaya kung sino yung interesado na taga Siargao, ay hindi ako magbanggit ng kung sino yung interesado. Yun ang gusto kong tulungan. Pero yung hindi interesado, ay hindi ko kailangan. Kasi wala naman akong hindi naman ako naniningil ng mga bayad. Hindi naman ako ng mga gastusan. Kasi ayaw kong kumuha ng pera na galing sa inyo, lalo na galing sa atin, sa Quezon Tuburan, sa Siargao. Ano lang naman yung pera, pinaghirapan ninyo tapos mapunta sa akin. Hindi na ako magbalak ng pera na kukunin sa inyo. Through placement fee, through bayaran, through bayad para makarating. Di, tulungan ko kayo. Ayon sa makaya na walang gastos. Pero kung mayroon namang gastusan na mga pamasahe, inyo na yun. Hindi na pwedeng sa akin yung pamasahe, tricycle, habal-habal, sa lansa, sa barko. Di ba? Sa aeroplano. Hindi pwede na kasi walang malinis ngayon. Kaya kain na lang muna kayo ng tinapay. Wala tayong topic ngayon ha. Yung topic galing to sa inyo ha. Hindi, walang galing sa akin. So sino to? So Gilas Pinoy. Shout out bay. Shout out sa'yo dyan bay. New Zealand. So kumusta ka dyan? So Lucille Laurito is watching. Shout out sa'yo Lucille. Umaga pa. Daldal na si bay. Arang katabian ni bay. Sino to? Pilipi, magkapi sa ata. Kapi! Pilipi, alika. Punta ka dito. Kasi may maganda tayong pag-usapan kung saan kita salpak ngayon na kumpanya dito sa New Zealand. Kaso hindi ka naman mahuli dahil busy ka. Ano pala yung
Dito sa New Zealand, siyempre, normal naman yon, taghirap, resesyon. Pero may nakarating na tao na galing sa Pilipinas. Diba? Galing sa ibang bansa. Kasi nga, hindi naman lahat, sabi ko nga sa vlog ko kahapon na, hindi naman lahat taghirap. Kaya yung iba kasi kumbaga, mayroon man talaga silang access. Yung iba talaga na hindi available yung trabaho nila, yun yung pinauwi. Kaya kung mayroong 10 kumbaga na na okay, mayroon ring 90 na hindi okay. Kaya andun sa part ng 10%, yun yung mga papasok ng New Zealand. Yung sa part ng 90%, yung mga papaalis ng na paatras sa New Zealand, pabalik ng Pilipinas. Ganon yun eh. Di ba? Rona Gonzales Porta, Rona, shout out dyan sa'yo. Sana okay lang palagi yung pamilya mo. Sana mo itaguyod mo yung anak mo. Kayo na lang dalawa. Di ba? Renanti Romo Rabaya, shout out sa'yo, Renanti Romo. Saan ka ba? Dito ka ba sa New Zealand? Wala ka kasi nakalagay, apply ako sa iyo. Bakit tanong, saan ka, dito ka sa New Zealand o sa Pilipinas? Kasi ang pag-apply dito sa akin, kung dito ka sa New Zealand, tsaka doon sa Pilipinas, magkaibang proseso. Kung mayroon kang dito ka na sa New Zealand, residente ka na, madali kita ipasa doon sa madali kita makuha ng para mabibigyan kung anong angkop sa iyo. Pero kung sa Pilipinas ka pa, hindi ko pa mai-guaranteed sa iyo ngayon yung kasi hirap rin ako naghanap ng project. Kasi ang dami ring aplikante naghanap ng project. Tapos may mahanap na project, low price hindi natin matitik kasi mahirapan tayo ng pasahod. Depende, may mabilis matulungan, may matagal. Kasi magkakaiba kayo ng kinalalagyan. Ngayon, singit ko nga pala, yung mga Pilipino na parating dito, na galing sa kasi mayroon ng mga parating, yung na-hire ng mga agency, kumpanya, parating dito, tag-2, 3, ganyan. Kasi, kung tutusin, dapat ang katwiran ng tao magkakaiba. Pwedeng sabihin, wag nating sabihin kasi para sapitin rin nila ang sinapit natin. Wag na natin, kung ano yung natin, wag na tayong gumanti. Ibigay ko lang sa inyo yung halimbawa na karamihan ng mga Pilipino nung dumating dito, isa na ako doon. Katulad yung sa mga sasakyan ba? Kasi dagdag pahirap yan sa buhay mo habang andito ka. Kaya yung mga sasakyan, pagdating nyo rito, wag kayo basta-basta kumuha ng sasakyan. At saka, yung mga kaibigan ninyo na yung nag-endorse sa inyo ng sasakyan, na sila yung mag-alok sa inyo ng sasakyan na doon pupunta, yung kaibigan ninyo, hindi yan nakakatulong na mag-alok ng sasakyan. Bagkos na pagkakitaan kayo, bagkos nagbibigay sa inyo ng problema. Dahil may porsyento yan sila doon sa kasa. Ngayon, may papasok sa iyo yung porsyento nila doon sa cost ng kaya minsan napapamahal yung sasakyan. Kaya ang technique dyan, ganito ang technique dyan yung bago dumating dito sa New Zealand, para hindi na rin makakapasok yung tinatawag na mga ahente-ahente, yung mga yung mga mga kaibigan. Kasi yung kaibigan, akala mo tumulong, pag-awayan ka pa para dalhin ka doon sa Kasi sabi ako bahala sa sasakyan, hindi nakakatulong. Kumikita yan sa'yo. Tapos ikaw naman kumbaga yung nagbabayad kasi napapatong yung charge doon. Ganito lang yung technique para mabawasan. Kung gusto talaga kumuha ng sasakyan, kasi may $500 na charge dyan, 700. Kausapin nyo yung kasa na hindi ka na magkuha ng hindi ka na gagamit ng ahente, magpunta ka na lang diretso doon para ma-release yung 500 at saka 700 kaysa may patong pa yan sa bayaran mo sa loob ng 3 years o 5 years. Kaya kung magkakamali ka, nasusunod ka doon sa mga barkada mo, kaya yung barkada hindi minsan mayroong pahirap na barkada, hindi naman lahat, mayroong pahirap. Kaya kumuha kayo ng sasakyan ng direkta. Pupunta na lang kayo ng para mapapasain nyo na yung tapos sabihin nyo na
mayroon mang ano dapat dyan, mayroon man sa recommendation pina 500, 700, kung yung sasakyan naghalaga ng 10,000, ibawas na lang yan doon para mga 9,000 ka na lang. Yun, ibawas nila yon. Madali yan sila kausap kasi ikaw mismo yung nagsasabi doon. Hindi lang nila, may dagdag lang nila yon kung mayroong ibang tao nagdadala sa'yo. Kasi yung nagdadala sa'yo na tao doon, yun yung mag-claim na nasaan yung ano, para i-ano mo yung 700 na yon, 500, tapos yung cashback, yan parang ano ba, tip, doon sa diskarte, para makalist tayo ng bayaran, kaysa idagdag pa sa'yo yung ano niya, yung porsyento niya, nakaporsyento nga siya sa'yo, pero tumama naman, nag-additional dyan sa'yo. Tapos yung cashback mo, wag mo nang ano yung cashback 300 para ibawas na lang doon sa presyo para bababa yung presyo ng kaunti. Kaya wag padalos-dalos doon sa mga kaibigan kasi ginagawa kang pirahan, di ba? Kaya pinag-agawan ka pa. Kaya i-share mo doon sa kaibigan mo yung ganitong ano para naman mahihiya siya. Edward Helio, hindi naman lahat yan idol, yung iba hindi naman. Oo nga. Tama ka naman. Hindi ko rin naman nila lahat yung ano, kaya yun man yung sinasabi ko na hindi lahat ng kaibigan nakakatulong. Hindi lahat ng kaibigan, kaya yung iba kumbaga, tapos minsan sa katotohanan nainis pa kapag hindi mo sundan yung kaibigan mong nag-offer sa'yo. Nagkaroon pa kayo ng disappoint, di ba? Yung totoo ba, maano lang natin, para sa mga Pilipino na maisisib yun. Kasi alam nyo, kapag ikaw na isahan ka ng isang sistema ng teknik na magiging pabor sa kanya, sa totoo lang, pag pabor sa kanya, dihado ka. Pag dihado ka, converted talaga yung pagkadihado mo kasi talo ka, automatic, talo ka sa pira. Kasi yung pagkatalo mo ng istorya sa kanya, nagdurusa ka pagbayad eh. Kasi yung pira mapunta sa kanya, tapos yung bayaran mapunta sa'yo. So ikaw ngayon yung nagbayad, di ba? So sabihin nyo kung mali. Yun lang yung mga teknik doon, ano. Sabihin nyo lang na ano, para mayroong list. Wala nang ano doon sa mga nag-ano na yun, nagdala. Sayo na, pari, kasbak, sayo na, bawas ba? Yun yung ano. Kasi kapag napasukan ka, kapag ikaw bago dito sa New Zealand, tapos napasukan ka ng sasakyan na naikarga doon sa balikat mo, babayaran mo ng 5 years, ang laking dagok ng problema sa buhay mo yung sasakyan. Hindi pa tapos yung sasakyan pagbayad, yung trabaho mo, kontrata, tapos na. Yung sasakyan, sira na. Kaya ang pinakateknik dyan, kung ako nga yung halimbawa ibalik yung ano, hindi ako kukuha ng bagong sasakyan, maraming mga ano dyan sasakyan, maganda pa kung mag-loan kayo ng cash, tag 2,000, 3,000. Ang sasakyan dito maganda, 3,000. Kasi lalo na pag may mga WOP, ibig sabihin yun, may warrant of fitness, ikagarantiya nila yung sasakyan na nasa magandang kondisyon yung sasakyan. Kaya magagamit mo rin ng matagal pa. Di tulad sa Pilipinas, na wala nang WOP, wala nang ano, tali-tali lang. Ganyan. Pero dito walang tali kasi hindi na yung papasahe. GC Rivia, pag andito ka dire sa Kumyo, bahibaw ako. Sige, i-text kita tapos i-ano kita. I-ano nga kita, ilagay mo nga yung cellphone number mo dyan kasi baka hindi ko mahanap yung message mo. Easy Boy Kawilan, good morning, bye. Good morning ka dyan, bye. Kumusta ka naman dyan sa trabaho mo? Ano ang mga dapat mong comment na magiging ma-mention natin dito? Shout out nga pala sa inyo lahat. Ito na lang, mag-shoutout na lang ako sa mga kaibigan ko na minsan yung vlog ko nauna tapos makita ko yung message, shoutout, tapos hindi ko maalala na ano, kasi sa kadami. Kasi hindi maubos ang oras, puro shoutout. Yung papasok lang agad sa isip ko. Kasi kadaming kaibigan natin. Si John Nitro dito sa ano, saan ka ba John dito banda? Sa New Zealand? Shoutout sa'yo. Yan ba? 02478879. Sige. Sila Pubi. Bulandrina is watching. Shout out sa'yo sila dyan. Kumusta ka Edgar? Kaya sana magiging okay lang palagi ang panahon. Easy Boy Kawilan. Okay naman ba? Malapit na umuwi ng Pinas. Bakit kailan ka ba uwi ng Pinas? Tapos na ba yung kontrata mo? Wala na bang renew yan? Dean's Big Boss, na ibakante excavator operator.
magkabakanti kasi yung excavator operator. Kung ihanap ko tapos mayroong aplikante. Kasi kung mag-hire lang sa akin yung excavator operator, hindi man sila magano kasi hindi man yan common talaga na skill kasi karamihan nakuha sa akin karpintero, mga installer, ganyan. Pero yung excavator mga pag mayroong nag-apply sa akin ng ganyan, ma-deal ko doon sa doon sila magkaka-interest kasi kumbaga i-propose ko yun doon sa company. Kaya kung mag-submit ka ng CV, magkaroon ako kumbaga ng access para ihanap ka ng space. Jojo Oripaypay is watching. Shout out sa iyo Jojo Oripaypay from New Zealand. October ba tapos ng kontak ko. So uwi ka ng Pilipinas ngayon. Sige, kung habang hindi ka pa makuha doon sa Pilipinas, mag-antay ka muna. Kasi hindi natin maasikaso. Kaya mayroong mga aplikante sa akin dito sa New Zealand. Rin ako. Malungkot rin ako dahil hindi ko kagad sila basta-basta matulungan ng diretso. Kasi ganito kasi yun mga idol. Intindihin lang ninyo ng mabuti. Hindi ko kasi kayo binabypass. Yung mga hiling ninyo, nasuportahan ko kayo. Mayroong kasi talagang hindi basta-basta magawa kung dahil kailangan mo ng approval. Yung mga nagkabisa sa kumpanya nila tapos na redundant, tapos natigil yung nila. Kung na-redundant naman kayo sa kumpanya ninyo, tapos wala naman silang sa kanila naman ang galing yung gusto. Medyo walang pressure yun kasi hindi naman ninyo kasalanan na nawala ng trabaho. Kung ibinibigay naman sa inyo yung oras ng panahon ng paghanap ng yun na nga, maghanap kayo ng trabaho. Ang problema, kahirap rin maghanap ng trabaho kasi marami tayong pag-apply na trabaho, hindi tayo matatanggap. Kaya yun na nga yung sinabi ko na kakaiba kasi noon at saka ngayon dahil pag mag-apply ka ng trabaho, halos hindi ka pa matanggap, mayroon ka ng asahan talaga na makatrabaho talaga. Kaya sabihin ka kailan ka mag-umpisa. Hindi ka pa tinatanggap pero sabihin ng employer o nagtanggap sa kailan ka mag-umpisa. Gusto mo mag-umpisa. So ngayon, tanggap ka na, hindi ka pa makapag-umpisa. Natanggap ka na, ikaw na yung tatawag na kung kailan ba ang mag-umpisa. Kaya yun, napakahirap. So yun yung ibig kong sabihin na hindi ko mabibigyan ng visa kaagad dahil yung visa kasi na ibibigay ko sa inyo, porket company kasi ako pwedeng bibigyan ko na kayo saloin diretso. Sa totoo lang, kung pwede lang, walang malaglag, puro sinalo ko talaga. Pero ito kasi mga tip ko sa inyo dahil yung kaunting ideya ko sa inyo, yun pinaka-the best lang na naisip ko. Maliban doon, kung may the best pa sa akin, wala na akong kaya doon. Pag-hire kasi sa iyo ng pag-variate kasi sa iyo ng visa, tapos pagkuha ko sa iyo, lalo na kung halimbawa wala tayong magandang project, pagkuha ko sa iyo, kahit mabisahan kita dito sa akin, ang problema kung hindi ako makakita ng project, kumbaga dahil sa posisyon mo, saan ako kukuha ng pansahod sa iyo? As long na makuha kita, kumbaga, dito ka na nabilong sa company ko, yung immigration, yung IRD kasi, dahil kumbaga kasama na kita dito sa list ng worker ko, obligado ako na magsahod sa'yo ng 30 hours a week. May project man tayo o wala. Dahil hanapin kumbaga ng gobyerno yung sahod mo. Liintindihin lang mabuti. Hindi porkit
na-cover kita, salo kita, bisado na kita, o kaya tourist ka dito, mabisahan kita, libre ka na. Kapag bisahan kita, libre ka na, pero hindi ako libre. Kasi, kung wala tayong project na makukuha, wala akong pansahod sa'yo. Di ba sumagi sa isip mo na sabihin mo sa akin, maganda to, parang nagharapan lang tayo. Tapos mag-text ka dyan kung ano. Di ba sumagi sa isip mo na okay lang naman ako, bay, kahit hindi mo ako sasahuran weekly. Dahil naintindihan ko naman ng 30 hours, kahit ano lang ako, 10 hours o kaya 15 hours o kaya fortnightly mo ako sasahuran. Ito nga yung problema. Sasahuran na ano ka, pero hindi natin masigurado yung continuous na weekly na may sasahod ko sa'yo. Dahil pagdating talaga ng weekly, kung yun ang sahuran natin o fortnightly, hahanapin sa akin ng gobyerno yung payroll mo. Dahil hindi naman ikaw ang i-email kasi hindi naman ikaw yung kausap doon, kumbaga kami naman. Dahil sabihin niya, oy, bay, nasaan na yung sahod ni Pedro at saka ni Juan? Eh wala tayong nakuhang trabaho Ngayon, kasi guaranteed kasi 30 hours Saan tayo kukuha ng pansahod? Kasi kukunin niya yung sahod mo na yan sa akin, may payroll ko dapat doon kahit walang kusang magbigay ako sa'yo ng 30 hours. Kasi bay, sa totoo lang na ako naintindihan mo ako na i-consider mo na hindi ako makakasahod. Pero sa hindi pwede na hindi magsahod. Kasi kukunin ng gobyerno yung tax niya sa'yo. Kumbaga, kukunin yung na yun kasi yun yung tungan niya. Paihin ko muna itong bata. Tama lang Ay, hirap bay, may mga maliit bay. Madisturbo. Yun ang ibig kong sabihin. Kukunin niya yung tax mo, yung tax niya, kumbaga yung tong niya, doon sa sinahod ko sa'yo. Ang problema, kung wala akong may sahod sa'yo, anong ibibigay natin magkaroon man ako kumbaga ng sa kanila, sagutin ng tungkulin. Magkaroon ako ng obligasyon sa kanila kasi nagiging nagiging irresponsible ako na employer sa kanila at saka sayo. So ikaw, kasi parehas naman tayo, nagkaintindihan lang tayo, give and take lang tayo. Kasi nga kahit nga masalya lang yung visa mo, di ba? Ang problema, hindi yan pwede sa kanila. Kasi, kailangan natin na kaya, napakadali ko yung hiling ninyo kung ako may maraming project. Wala, diretso kayo. Walang problema. Kung ma-aprobahan nila, diretso kayo. Okay lang yun. Kaya yun yung isang comparison. Sina. John Navarro, shout out sa iyo, idol. Kaya yung mga naka-intact mong aplikante, huwag mong i-timing ngayon. Kasi hindi yan kakayanin ni Bay talaga. Ilan-ilan lang yung i-keep na lang yan next year. Kaya magagawa natin yan. Ako nang bala niyan. Jeep Riverland Pitilia is watching. Shout out sa iyo, Jeep. Kumusta ka dyan sa trabaho mo? Rolando Ibura Bandilaria. Watching from Manila. Oy, shout out sa iyo, Roland. Kumusta ka na? Kape tayo. Malamig yung kape ko. GC Rivera. Paano makakuha ng token by? Ilan ang minimum token pwede makuha ng isang company? Magandang tanong yan, GC Rivera. Yun yung mga tanong na gusto ko. Ano lang to? Rapid tapos dagdag na kaalaman kasi hindi lahat dito, sabihin ko muna sa inyo, hindi lahat dito na
ako lang ang ako makakagawa, kayo rin makakagawa. Hindi ano na parang sinasabing ako lang ang pwede. Kasi pwede to sa atin lahat. Kaya itong tokens na tinatawag, itong tokens kasi na tinatawag, paano ko ba ito ihambing? Magkakaiba yung pagkaintindi. Mayroong termino na sinasabing na parang isang, ano to, parang permission sa iyo o kaya parang isang, yung tokens, parang isang ticket o kaya parang approval ticket, approval gate pass. Kung nanood ka ng sine, may passes, parang, basta yung card, parang ganun. Basta ano yun, yung binigay na sa iyo, kung nabigyan kita ng 5 counts, kumbaga ng tao na pwede mo ma-hire. Yung sa pagano kasi ng immigration, pagbigay kasi ng tokens na yan, nagdidepende kasi yan doon sa project na kumbaga na-audit nila sa Ubay. Kapag kasi katulad sa akin, accredited ako. Siyempre, aprobahan yung accrediting ano ko doon sa mga project kumbaga na i-submit ko sa kanila yung mga papel na nakita nila doon sa auditing na ito kailangan talaga niya ito ng tao. Kasi katulad sa atin, minsan kasi ibalikan natin, nagtaka yung mga tao kung paano ako na-aprobahan pagka-accredited, na ang karamihan kasi ba na na-aprobahan pagka-accredited yung employer na mapira. Ako kasi minsan magtaka ka sa sarili mo na kung bakit ako na-aprobahan, kasi nakikita mo yung sarili ko na parang yun yung ikaw na-aprobahan siya, bakit ako hindi, di ba? Ano yan, bay? Magkakaiba kasi tayo ng diskarte. Ano yan, na-aprobahan yan, true yung makuha mo na project tapos makapag-submit ka sa kanila. Ano rin ang importante dito, yung tabian ka nga, madaldal. Marami kang kausap na ka-communicate mo. Para yung mga kausap mo, yun yung magbigay kumbaga sa'yo ng project. Na sige, ito, ibibigay ko tong project na to sa'yo. So next month, ganitong o kaya para mayroon kang matrabaho, tapos kailangan mo ng labor worker. So yun yung labor worker, doon mo kukunin, kumbaga, yun yung isubmit mo, na yung project, future project mo yan. Kasi bigyan ko kayo ng tip. Yung nabigyan ng accredited, ayon sa kalaman ko, pero kung bitter kayo dito, wala na akong basta ayon sa na-discovery ko, pagpasensyahan nyo kasi bago pa lang din ako, kaya wag nyo nang samain kung mayroon mang diferensya ng kaunti na hindi talaga tumutugma doon sa naisip ninyo na 100%. Pero may bibigay ko kumbaga yung very close na roon. Yung pag na yon, yung project na ibigay sa kumbaga yung dokumento, pag naaprobahan ka, hindi kasi lahat ng magiging employer mayaman. Kasi maraming klase ang pwedeng maging employer. Sa akin kasi, source of ako, labor. So tapos yung ibang employer kasi, source of recruiting. So ma'am, pag source of recruiting ka, kapitalista, financially ka, ibig sabihin, may naibibigay ka doon kumbaga na ipapakita kang mga amount at saka mga project mo kung ikaw is kapitalista. Halimbawa, isa kang kapitalista, isa kang mayaman, bumubuo ka ng housing dito sa New Zealand, o kaya mga ano-ano na lang gagawa, mga warehouse na mga marami, o kaya mga barracks, mga cabin, mga ganyan, o kaya mga high-rise building, alam na ninyo yan. Ibig sabihin, mayroon kang namuhunan ka. Ibig sabihin, aprobahan nila yan kasi may pira ka. Kasi mayaman ka Hindi yan skilled. Kumbaga, ka, kapitalista. So sa akin naman, hindi ako kapitalista. Worker tayo. Labor worker. Tayo kumbaga contractor. Kaya ang lumabas ng ko dito, contractor, kontratista kung sa atin. Para na rin, dagdag kumbaga sa mga ideya ninyo. So yun ang lumalabas sa akin, kontratista dito kumbaga sa mga project na makukuha. Kaya ako naprobahan ng ganun. Kasi baka malimutan ko itong sa kay GC Rivera, paano makakuha ng token buy. Ang token buy, yun na nga, hindi ko lang na-specific ito. Makukuha mo yung token doon sa papel na binigay mo doon sa kanila, kasi i-apply mo doon sa immigration, mabibigyan ka ng token kung ang project mo yan, kumbaga dokumentado, tapos na-submit mo sa kanila. Tapos pirmado rin yan ng kausap mo, na pagkontratahan mo, na legit yung pinag-usapan ninyo, may agreement kayo. Yun, mabigyan ka ng tokens. Pag mabigyan ka ng tokens, kasi nakabsorbe yan sa kanila, na okay, bibigyan kita ng limang
5 tokens o kaya 10 tokens. Yung sa akin kasi, yung binigay sa akin yung una, 10 tokens yung binigay sa akin nung una. Kaya na-hire ko na yung kalahati. Ngayon, yung 5 tokens na yon, nailabas ko na yung mga visa nila. Ang problema, dito sa next season ko, hindi ako nila, parang naipit nila yung next tokens ko. Dahil yung unang 5 team ko, 5 tokens ko, hindi healthy kaagad ang sahod nila. Yun ang sabihin ko sa inyo ang totoo. Hindi healthy kaagad ang sahod nila. Dahil hindi ako nag-accurate doon sa 40 hours bawat isa. Kaya pumasok ako doon sa 30, tapos na-audit nila na hindi man ako pwede makapagdami ng tao, makapag-hire, papasok galing sa Pilipinas. Kasi wala akong project. Kaya sa totoo, kung kayo naghanap kayo ng trabaho, ako rin naghanap ako ng project para sa kasunod ng tokens ko, para ma-aprobahan ako. Kaya yun yung totoo doon. Kaya yung iba, nalito yung iba kasi minsan nag-apply sila sa akin na tanggapin ko kahit dito sa New Zealand. Ang problema, saan nagkukuha ng tokens? Kasi kapag hindi maganda ang project natin, yung tokens kumbaga, tipid. Hindi ko maibibigay doon sa inyo. Kasi hindi basta-basta tatanggapin ko sa iyo. May tokens pa rin. Pag sabi mo ba, bisahan mo ako. Kasama ko kayo sa trabaho, yung mga kasama ko sa platform company, sa turbo staff, sa extra staff, na nawala ng trabaho. Sabi ba, bisahan mo ako. Sa kasi pamilyado, makakaligtas doon sa ikaw na lang yung makakatulong. Sus, kung tulong na lang talaga, sobra. Kung magawa ko, ang problema, hindi ko magawa yung iba na ginusto mo. Kasi mayroon man akong nabigyan ng tokens, nag-angkop naman kumbaga doon sa yung project ko nung una, tapos itong mga kasunod, nagdepende pa ito sa project na makukuha sa kasunod. Kaya kung may project ako na ma-submit, magiging legit rin, yun, bigay uli. Pero pag hindi ako makakuha ng magandang project, wala silang ibibigay. Kinikirion ko lang yung kontrata sa labas na mga maliit. Tapos pinapasahod ko doon sa mga naka-establish ko kumbaga na unang grupo para kung sila yung panlaban ko doon sa Kaya parang parehas tayo nag-survive sa resesyon. Kaya sinusurvive ko rin yung unang team ko na mag-survive kumbaga. Kasi ang iba, ang Indiano nga, 10 years, 5 years ang visa nun. Kaya kailangan mo talaga makakuha ng pansahod sa kanila. Kasi kung hindi ako makaano ng pansahod sa kanila, pasama kumbaga ang record ko, palubog yung lalong imbis na makukuha ko yung kasunod, hindi, lalong maiipit. Kaya doon ko nilalaro yun. Yun ang katotohanan mga idol. James Ronnie, RD Katapang, good morning bay. Good morning sa iyo bay. Tablet? Huwag ka muna dito, kayo nag-live si Baba. Okay. Kasi nagkausap pa naman ni Baba yung mga tito mo, di ba? Okay. Sabihin mo. Hello. Hello. Shout out. Shout out. Yeah, love you sa inyo. Tapianin. Sige. Love you daw siya bay sa inyo. Kaya mamaya na, doon na kay mama mo. Hindi ko man tumapaon. Ito bata? Lubat ito. Sabihin mo si mama mo, i-charge mo na. Charger? Charger. GC Rivera, follow up bay, 1:1. 1:1 ba yung token bay? Isang tao, isang token. Yes bay. Isang tao, isang token. Pero minsan nireleasean ka ng 5 tokens. Kaya pag releasean ako ng 5 token bay, 5 tao kaagad yung makukuha ko. Ang problema, walang token ni-release. Kaya walang tao makukuha ko. Kasi pagpunta ko roon, pag mag-request ako, sabi na, your first group is not healthy. Hindi kumbaga hindi matino yung una kong team. Ngayon sabi niya, pagganahin mo yung una mong team bago kita mabigyan ng kaya parang ba? Alam nyo muna na isip nila na ba't ka kukuha? Una nga, hindi mo maayos-ayos. Ba't ka kukuha dito ng yung kasunod? Sige bay, magtanong ka ba kung anong pwedeng matanong mo na pwede lang din maabot sa sagot ko. Sunny Okon, maayong buntag bay. Maayong buntag bay. Kumusta ka diha? Kasi kung hindi kayo magtanong na, sige. Gusto nyo, dito tayo mag-uusap kay Duterte at saka kay Marcos.
Yung maabot ko lang din na tanong. Di ba? Kaya, sa totoo lang, yung mga tao na andito ngayon sa New Zealand, yung iba ba, na umaangal talaga yung iba, na sila pa daw dati, wala pa yung pamilya nila, mas okay. Pero, kanya-kanyang pakiramdam yun. Ang ano kasi nan, kung siya ang mag-isa dati, siyempre, ang ginagamit, ang binabayaran niyang bahay, room lang kasi border lang siya. 150, 200. Ibig sabihin, the rest nun, hindi na kailangan niya malaking bahay. Ang problema, nung dumating yung pamilya, hindi naman pwede sila makikitira sa isang bahay na magkwarto lang. Kung may mga anak, kailangan talaga kukuha ng isang buong bahay. So, ibig sabihin, yung upa mo sa room dati na border na 150, magkukonvert ka ngayon sa 500 to 600. Yun ang totoo, di ba? So, ibig sabihin, yung kinikita mo, shoot na talaga doon. Wala nang matira. Kaya nga, yung doon nilalaban nila na kung mayroong mga extra job doon sa nagpupursige talaga sila makakaano sa mga part-time, Sabado-Linggo, o kaya yung mga asawa rin nila makapagtrabaho, makakatulong. Yun yung naitabi, yun yung naipon. Pero kung yung sa lalaki lang ang pabayaan mo, pamilyado, napakagaling. Sino dito yung lalaki na malaki ang kinikita? Kung doon lang sa kanya yung pabayaan, di ba ubos talaga yung niya panggamit sa bahay. Dahil kulang pa. Kaya yun ang totoo. Kaya yung iba, yabang lang yung iba yung ginagamit ng iba kasi sinungalingan, hindi ng nila, maigo nila ba, matats. Pero ang totoo, hirap. Mga lang sila. Tinatawag nito ng mga toso lang ba sila? Mabangis kumbaga pagdating sa kayabangan. Kaya wala na tayong magagawa doon. GC Rebasir. Sayang, sa Mayong Buntag ba? Ulitin ko muna itong Trinidad Rogel. Magandang umaga po, sir. Hirap na, wala work ngayon, sir. Mag 2 months na ako dito, wala work. Kaya ito nga talaga yung isang problema. Kung paano mabibigyan ng work. Pero minsan na lang, ganito na lang yung maano ko sa'yo. Kung talagang nahirapan ka, wala na work, subukan mo minsan magpasyal sa akin para magkita-kita tayo at makilala kita ng lubusan. Hindi ko naman maibibigay sa iyo talaga yung straight kumbaga na pagkakitaan. At least, naka-alternate ba? Hindi talaga 0-0. Naka-alternate talaga. Makasama ka sa akin sa araw, 2 araw. Yun lang yung pwede kong magawang tulong. Pero wag mo ring asahan yung straight. Kasi hindi lang din ikaw ang nangailangan. Mag-rotating lang tayo. Kaya ako wala akong in-establish na tao. Rotation na lang yung tao. Oh, ikaw na naman. Kaya yung mga nauna nagtampo. Kasi hindi na daw sila pinasama. Kaya sabi ko na, kailangan talaga, ikot-ikot lang. Tulungan na lang talaga. Yun na lang talaga yung pwede. Pero kung hindi ko talaga kayang tulungan, lalo na kung marami, yung iba matagal kumbaga magkaroon ng schedule. Kasi wala rin. Kung mayroon kayong trabaho dyan na hindi ninyo matrabaho, di ibibigay nyo sa akin. Ako magkontrata, kayo ang gagawa. Kung hindi ninyo kaya yung responsibility. Gulikan ko lang to kay nasagot ko na pala to. Pwede ba? Follow up 1:1 ba ba? Ay, nasagot na kita kanina pala, GC. Rupino Bayubay. Happy birthday, bay. Happy birthday, Sir Rupino is watching. Kaya, kung Rose Beat Sulapas Pinson. Ito yung pinakamaganda ng Siargao Island. Yung kape ko pala, tignaw naman. Kape ako, may iskabason. Asawa ko, hindi ako kinapyan. Sabi niya, maingay daw ako. Yung asawa ko kasi, pag mag-vlog ako mga idol, galit na galit yung asawa ko dahil ayaw niya na mag-vlog ako. Wala namang problema yung vlog. Kasi information yan doon sa kapwa natin, Pilipino, mga kababayan natin. Ngayon, ayaw niya yung vlog na ang harapin ko sa vlog yung mga presidente at saka yung Senado.
nakakalabanin ko kasi sabi niya, naghanap daw ako ng kalaban. Sabi ko na, hindi naman ako naghanap ng kalaban. Naghanap lang ako ng pantay na laban. Kasi, matagal ko na dinadala sa buhay ko yung pagkatalawan. 40 anyos na ako eh. Yung pagkatalawan. Wala mang nangyayari sa buhay ko. Subukan ko muna yung pagkamatapang ang ilagay ko sa sarili ko. Yung nasa katwiran na reasonably na tapang. Hindi yung sa kaabusuhan, di ba? Hindi maganda yun eh. Bahala na kung mga basag ang ulo natin. Basta nasa tamang tapang ang kailangan natin ay papalabas. Hindi yung pagkatarantado doon sa kapwa na umapak tayo doon sa kapwa natin na hindi naman maganda kasi pamilyado rin yun. Inaapi mo. Anong maramdaman ng pamilya? Masasaktan mo sila, di ba? Parehas lang naman tayo dito sa ibabaw ng mundo. Ligaw kumbaga na ibon dito sa ibabaw ng mundo. Na habang namumuhay, naghanap tayo ng makakain. Pag wala na tayong buhay, wala na tayo, hindi na tayo kumain, mamatay na tayo kung saan. Parang ganun lang. Tayo lang ay isang mataas na uri ng animal na walang buntot. Ang sunod sa atin yung may buntot. Yun yung kapatid natin ng mga gorilya. Yun. Sana ka. Oh, buntot lang daw ang kulang ko, sabi niya. Pero sabi niya sa akin, buntot lang daw yung kulang ko. Pero nagkandara pa yan mga idol sa kagwapo ko. Galit yung asawa ko. Nagkandara pa yan sa kagwapo ko kasi sabi niya, hindi ko talaga mabuhay kung wala ka. Naku, si Jesus, tingnan mo, pinagmumura pa ako. Hindi daw ako talaga, kuyapan, gutas eh. Sus. Sabi, hindi ko na kayang mabuhay kung mawawala ka sa piling ko. Di ba? Yan yung mga banat idol na mga babae na. Kaya sa mga babae kasi talaga, wag nyo silang wag nyo silang pagtaksilan. Wag nyo silang lukuhin. Bagkos, mahalin nyo sila ng lubusan para hindi nila tayo kayang iwanan. Kahit lumalabas yung iyong katarantaduhang katapangan, yung totoong katapangan na nasa katarungan, hindi yan sila kayang mang-iwan dahil buo yung pinadama mo sa kanila na pagmamahal. Sino ba itong Shout out dyan, Rupino! Jonas Singgi is watching. Kaya, walang nag-mention dito kung anong pwedeng pag-usapan. Kasi hindi ako mag-live doon sa sasakyan kasi hindi ako makabasa ng mabuti. Hindi mo boto, ang may pag-usapan. Kapag andito tayo sa New Zealand, naintindihan ko kayo, mga katropa, mga kumpare, mga idol, na kapag andito tayo sa New Zealand, minsan, dumating sa punto na napakalungkot ng sarili natin, nagiging miserable yung buhay natin. Dahil, lalo na kung wala ka sa pamilya mo, wala ka sa mga anak mo, at saka doon sa mga mahal mo sa buhay, nahiwalay ka, malayo ka sa kanila. Tapos, yung income mo, hindi tama, hindi maganda yung income mo. Lumipas yung mga oras na hindi mo sila kasama. Dagdag, kumbaga, sa isipin mo. At saka dagdag doon sa kalungkutan mo. Di na bali, kung nagkaroon man kumbaga ng mga na mga losses time, day by day, every day, nothing income coming. Pagkasama mo lang sila, mga anak mo, okay na sana. Ang problema, kung hindi mo kasama, wala ka pang income, parang tinatawag doon na sayang yung oras, sayang yung panahon. Diba? Kaya, ako kasi, dito sa New Zealand, pumapayag na ako dito na walang income. Makapag-upa lang ako ng bahay. Hirap nga ako mag-upa ng bahay eh. Okay na lang din ako kasi, kasama ko na yung mga bata ko, yung mga malaki at saka yung mga maliit. Kaya, yan. Pumayag na lang ako dito na hindi na uwi ng Pilipinas. Kahit na dito na lang ako maghukay na lang ako dito kumbaga ng yung nitso ko. Para dito na lang din ako ibaon.
kung hindi na makayanan uwi ng Pilipinas, di ba? Kaya, kasi andito na, ibig sabihin, hirap man ako sa pira, pero mayaman ako kumbaga, pagdating doon sa pagsama ng pamilya. Kaya palakpak muna mga idol, di ba? Palakpak muna. Yung asawa ko galit sa akin, gumagano man. Umiikot yung mata. Umiikot yung mata. Kasi, masaya akong kasama siya. Ang problema, hindi siya masaya kasama ako. Kaya yun na nga yung sabi na minsan di na bali. Hindi na natin problema. Ang importante, mahalin natin sila. Di na bali, hindi nila tayo mahal. Di ba? Kasi kasalanan nila yan sa Diyos. Haharap sila doon sa kasagutan, sa investigasyon ng Diyos na kailangan nilang maitaguyod. Kaya yun yung kailangan dyan mga idol. Kaya shout out dyan sa inyo, mga katropa natin. Kaya kung ano man yung kakulangan natin sa bawat isa na kinakailangan ng pamilya. Survive lang tayo. Wala tayong pwedeng kundi ipagdasal na lang natin na masundan natin, kumbaga makuha natin yung kagustuhan natin. Katulad gito sa akin kasi, kaya kahit hindi na ako mauwi ng Pilipinas, andito yung mga anak ko. Ito, papayag naman lang din ako. Kung hindi na ako uwi ng Pilipinas, wala namang problema. Kasi ano ba yung sa Pilipinas? Kaya ang gusto ko, yung mga taga sa Pilipinas, kung sila nangarap papunta dito sa New Zealand, hanggat kaya kong tulungan ko. Kaya kung kayo na andiyan kayo sa Pilipinas, ako yung ninyo, paraan. Ako yung daanan, tulungan ko kayo. Magbasa ako ng Trinidad Rugel. Sige po sir, message po ako sa inbox nyo. Salamat po sir. Salamat rin sa'yo. Shout out o sa Tabay. Dundun Tabaransa. Shout out sa'yo Dundun Tabaransa from Papatoy. Pilipi Manlangit. Shout out sa'yo Pilipi Manlangit. At saka shout out kay Marlon Manlungat at kay Jonas Manlangot. Yan, shout out. Ikaw. Saan yung sayo, Tap? Ikaw, Papa. Yan, kumusta kayo dyan? So, ang natin ngayon, ang kumpanya ng mga ina-applyan natin ngayon, ang isang problema rin, kung bakit medyo mahina yung pasok talaga, yung supply ng ibang recruitment doon sa kumpanyang inanuhan nila, kasi hindi sila bumaba sa presyo ng kanilang presyo dahil na-audit rin nila na kapag bumaba sila, hindi na rin magsakto sa kanila. Kaya yun, nagkaroon ng kaya malaking epekto yung mga naisusupply doon sa kumpanya, kasi imbis na taghirap, mahal pa rin ang deal. Kasi mahal nga talaga dito lahat sa New Zealand. Nagkaroon ng kahirapan. Kaya ang ko naman dyan, yung ibang andyan sa kung marami namang yung mapagtrabahoan yung iba, ibibigyan nyo yung chance yung iba na makapasok dyan para yung ma-reduce natin yung mga pumapauwi sa Pilipinas, magkaroon sila ng islat. Yung ang ibig kong sabihin, yung mga residente, kasi ang lubos na nangangailangan ngayon kumbaga ng permanente, yung working visa. Yung mga residente, hindi naman kailangan yung working visa kasi residente sila. Mamuhay ka hanggat kaya mo. Magnegosyo ka hanggat pwede. Yun yung maghanap ka ng pera, double, triple, multiple times, gagawa ka ng income, pwede. Kasi hindi ka naman working visa, residence visa ka. Para yung mga working visa, magkaroon niyang kumbaga ng pwesto doon sa kumpanyang kinaroroonan mo para sila ang papalit. So ikaw naman, mag-giveaway ka. Huwag kang makipag-agawan para na rin doon sa mga lalong higit na nangangailangan. Magkaroon kumbaga ng bigayan. Parang ganun ba? Giveaway. Kung sa roundabout ba, giveaway. Pilipi Manlangit, patay tayo dyan. Patay ka talaga tayo kasi walang trabaho. Shoutout dyan sa Siargao Island. Bombit Obligado is watching. Shoutout, kumusta ka dyan? Okay ba yung negosyo natin dyan sa Siargao Island? Yung tourist travel mo?
paikot-ikot doon kumbaga sa Siargao Island. Kaya alam ko naman na marami kang customer, marami kang income, kaya malaki ang kinikita mo habang andyan. Kaya gusto ko nga sana na mauwi na lang dyan Mamasada na lang ako ng van mo. Ako na lang yung magmamaneho. Kung may bibigay mo, kung may pagsalig ka sa ako, may bayo naman ako mag-drive gamay. Diba? Para makakwarta sabta. Lollipop. Lollipop. Ako bili. Papa, mama lollipop. Kain na naman tayo ng cake. Alam nyo, tumagal ako dito sa pagdaldal. Alam nyo kung bakit? Wala rin akong trabaho. Wala akong papuntahan na trabaho. Mayroon man akong trabaho, mga maliit ang presyo. Kung kukunin ko, trabaho lang. Walang income. Hanggang dito na lang siguro ako mga idol, mga kaibigan natin. So, kung mayroon man akong naiambag sa inyo itong araw na to, pagdating dito sa mga daily informasyon natin, kung gusto nyo, mag-follow kayo sa akin at i-share ninyo yung mga video natin para doon sa ibang informasyon at na makakatulong tayo doon sa ibang nangailangan. Kasi hindi naman lahat na nanood kayo rito, yung request at sa kahiling ninyo na mabigyan kayo ng trabaho, tapos hindi sa inyo na ibibigay, huwag nyong ipagdadamot doon sa iba dahil yung sarili mong kakayahan, yung sarili mong dalang talent, hindi natin maibibinta kasi magkakaiba ang kinakailangan. Kung ikaw ay isang karpintero, ang kinakailangan naman ay isang uri ng posisyon, so kung wala ka roon, so isishare mo doon sa kanya, para umikot-ikot lang naman yung panahon. At least kung hindi man ikaw ang nakuha, nakakagawa ka ng mabuti para sa kapwa. Kaya yan ang kailangan natin dito. Kaya share mo na lang doon sa kanya lahat ng mga pinagsasabi natin para mapagbasihan rin nila, may ideya rin sila. Kaya ang importante dito, bawat isa sa atin kumbaga ma-inform kung anong takbo ng panahon. Kaya kung mayroon man kayong kaunting katanungan ayon sa makakayanan, sasagutin ko. Maliban sa hindi ko na kaya. Kasi kapag hindi ko na rin kaya, matindi na yung tanong mo na yun. Hindi lang abogado ang kailangan mo, korte na ang kailangan mo talaga yan. Pero ayon sa makakaya yan, iba, ibibigay sa inyo yung kasagutan. Sige, maraming salamat. Last shout out na lang. Shout out by from Dandan Christian Diso. Shout out sa iyo, Dandan. Shout out Roberto Bobby Porlas is watching. Shout out sa iyo, bay. Rolando Ibura, Bandalera. Salamat, bay, sa mabuti mong kalooban sa ating mga kababayan. Shout out sa mga anak at tapo ko sa Auckland. Shout out, bay. Kumusta ka? At saka, God bless sa iyo, bay. Sana maganda yung panahon palagi at saka yung buhay ng ating mga minahal sa buhay. Sige, shout out sa iyo, bay. Dito sa Auckland. Sige, bay. Next time ulit. God bless. Salamat. Salamat mga idol. One request lang, one favor. Kasi magkakaibigan na tayo dito sa social media, dito na bakbakan. Itong dito, kahit dito lang tayo umaga-umaga nagkaroon tayo ng komunikasyon. Hindi na tayo magpunta doon sa purok, doon sa kapitbahay mo para makipagtsismisan. Dito. Kasi pwede nyo akong tanungin kung anong gusto nyong topic, yun ang ating buksan. So ngayon, sasagutin ko hanggat magkakayanan. Kaya bukas uli, kung hindi ako mag-live, mag-vlog ng tapos mag-text kayo para yung text ninyo, mabasa ko, magkaroon ako ng kasagutan para sa'yo. Sige, pag-share mga idol Gusto ko makita ko na nag-share ka. Yun ang gusto ko. Kasi natutuwa talaga ako kapag dumami tayo. Kasi ito yung tropa kumbaga ng marites na nakakatulong sa kapwa. Hindi man natin ang sarili muna ang unang natutulungan. Kapag nakakatulong tayo doon sa kapwa natin, para na ring kapamilya yung natutulungan natin. Kasi kapatid natin yan sila sa Diyos, di ba? Yan. Sige, shout out sa inyo. Maraming salamat, bay. Maraming salamat. Paki-share na lang, bay. Lalo na sa mga video ko mag-scroll kayo. Salamat, bay.